Third person's POV. Mama, stop crying. Masisira ang make-up mo, sabi ni AJ kay Caroline, dahil panaiyak na siya habang nakahawak sa dalawa niyang anak na si CJ at DJ. Si DJ nasa unahan niya kasama ni AJ. Si EJ naman nakasunod sa kanya na may hawak ng singsing nila ni Jeremy. Do you know this? Bakit hindi ko alam? Tanong niya sa mga anak niya dahilan kung bakit napakamot si DJ sa unahan. Mama, it's a surprise. Kaya hindi namin sinabi. Ngumuso siya at tumingin sa likuran niya. Naroon ang mga tao na gusto niyang dumalo sa kasal niya. Hindi niya alam kung ano ng itsura niya ngayon but surely, she's really like an idiot but happy habang nakatanaw sa lalaking naghihintay sa kanya sa unahan. Tissue, you won. Bulong naman ng chairman sa anak niyang umiiyak rin. At the second thought, parang gusto kitang itakwil ngayon. Ang pangit mong umiyak, inungusan ni Jeremy ang dad niyang kanina pa siya binabarat. Tumahimik ka nga Robert, sabi mo sa'yo nagmana yan, edi pangit ka rin, si attorney na kanina pa naririndi sa dalawa. Oh, sabi mo rin kanina sa'yo nagmana. Seriously, ma, dad, ngayon pa kayo magbabangayan. Si Jeremy na naiinis na sa mga magulang niya. Kasi naman anak kung makaiyak ka sobra pa kay Caroline. I'm just happy ma. Parang a dream come true ang may kasal sa kanya. Sobra mo talaga siyang gusto anak no. Kailan pa? Si Mildred na natatawa sa Unico iho niya. Noong sinama mo ko kay Tita Chacha, sabi ni Jeremy. Nanlaki ang mata ni Mildred dahil hindi niya alam. Tumingin ang chairman sa kanya. Dinadala mo kasi doon, bulong ni chairman, natatawa sa reaksyon ng katabi niya. Saway ulit ni Jeremy dahil naiinggayan na siya sa dalawa. Look at your apo Mildred, si DJ, parang gangster. Naaliw na sabi ni chairman kay DJ. Natatatawa si Jeremy habang umiiyak pa rin. Gusto ni Bryce ang atensyon kaya ngayon, kung makalakad siya ay para siyang tumatakbo bilang presidente at kamakaway pa sa mga tao. Kung alam mo lang anong ginawa ng batang iyan sa Hong Kong. Si attorney na natatawa habang na-stress habang nagkikwento sa ex-husband niya. Napakakulit. Hihimatayin ako sa puso sa kanya. Alam mo, apo mo nga iyan. Nagmana sa iyo eh. Tumawa ang chairman. Gusto ko nga ibigay sa kanya ang ari-arian ko sa Baguio. Nawiwili ako sa batang iyan. E paano ang apat dad? Si Jeremy na lumaki yata ang tenga nang marinig ang mana sa mga anak. Anong akala mo sa dad mo? Poor. Marami akong kayamanan. Tumingin si attorney sa chairman na kunot ang noo. Tipong kulang na lang tatadyakan na niya ang chairman. Ang yabang mo talaga, hindi ako mayabang. It's a fact, Mildred. Palibas o wala kang bilib sa akin? Wala talaga, ehem. Tikhim ang pari sa likuran nila dahil mukhang nakalimutan nilang dalawa na may pari silang kasama. Nakakahiya kayo ma, dad, tumigil nga kayo kakabangayan dyan, si Jeremy. Ikaw kasi, bulong ni attorney. Anong ako? Huy Robert. Ma. Tatahimik na, napahilot si Jeremy sa sentido niya. Hindi niya alam kung matanda ba ang kasama niya o mga bata. So ano na dad? Paano ang apat kong anak? May favoritism kayata si Jeremy na hindi pa tapos sa mana. Favoritism? Oy that's not true. Lahat favorite ko. Kung may favorite man ako sa mga anak mo si AJ, ang tanging babae mong anak. Kawawa talaga ang apo kong si AJ sa pamilyang ito, sabi ni attorney sa isipan niya. Alam niya kasi na maliban kay Robert, si Jeremy at ang apat pang mga lalaking apo niya ay overprotective sa prinsesa nila. Winuwala mo ko sa usapan dad. Dapat sabihin mo na sa akin kung may mana ba ang apat sa iyo. Ano ka ba naman anak? Saan ko naman ipapamana lahat ng meron ako sa inyo lang naman? Of course meron din. For your firstborn, ibibigay ko sa kanya ang properties ko na nasa Canada. Ngumiti si Mildred. Emmanuel is very mature and intelligent son, Anya. I agree, sang-ayon ng chairman. He's very dependable. Kapag nga nasa akin ang mga batang iyan, walang tanong sa akin si EJ kung hindi about running business lang bagay na hindi niya namana kay Jeremy. Sumimangot si Jeremy sa sinabi ng ama. What? How dare you dad? That's true. Wala kang ibang ginawa noon kundi maglaro noong bata ka pa. Your father is right Jeremy. Sobrang sutil mo noon anak. Tanggapin mo na lang na ang mga anak mo ay nagmana kay Caroline na mature at matalino.
Kung kanina, silang dalawa ang nagbangayan ni Chairman, ngayon naman, sabay nilang binubuli ang anak nila. Hindi ba pa may property ka rin sa Europe? Jeremy asked. Yeah, and ibibigay ko yan kay CJ. But Dad, that land, hindi ba delikado? Among your children, Jeremy, si CJ ang nakikitaan kong kakaiba. He's silent but alam kong hindi ang utak niya. Nagmamasid siya and that's what makes him scary. He's intimidating. Look at Caroline, that kid when I first met her, napaka-intimidating ng aura. That's how your son acts now. Alam kong kaya niya mapasunod lahat kahit pa ang anak ng demonyo. Tumungo si attorney at alam niya ibig sabihin ng chairman. Alam din niya ang ibang negosyo nito na hindi na kailangan pang malaman ng lahat. She agreed na si CJ nga ang kakaiba. Si CJ ang hirap basahin. Alam niya na sobrang laki ng potential ng bata sa hinaharap. The three stopped talking nang makarating na si Caroline sa gitna. Lumapit si chairman at attorney sa kanya para batiin siya at si CJ na siyang may hawak ng kamay ni Caroline, ibinigay niya yun sa papa niya. I love you both mama and papa, umalangaw ang boses ni AJ habang kamakaway sa dalawa nang dalhin na siya ng lola niya sa gilid. Natawa ang lahat na nakarinig. AJ is too cute to resist. I love you, princess baby, sabay na sabi ni Jeremy at Caroline. Maraming kamera sa gilid na nakatutok sa kanila. Maraming mata ang nakatutok dahil live sila ngayon sa lahat ng social media platforms. Maliban sa isang prominenteng tao si Jeremy, his wedding surprise for his fiancée amazed everybody kaya lahat gustong panuurin ang kasalang nagaganap. Cruise ship alone, malaki ang gastos sa kasalaan ng prime para niya, and everyone is thrilled to know kung magkano lahat-lahat ng nagastos ng isang Anderson. Sa iba-iba nakatutok ang camera, sa couple, minsan sa anak nilang quintuplet na agaw atensyon sa lahat lalo't maganda at mga gwapo. Sa isang dako kung saan naglilinis ang lahat ng kasambahay sa isang malapalasyong bahay ng mayamang negosyante na si Pablo Abalos Sr., napahinto ang lahat nang makita nila sa isang malaking flat screen TV ang mukha ng quintuplet. Nang tumutok kay CJ ang camera, nagsinghapan sila. Imposible, sabi ng isang kasambahay na ngayon ay may hawak na litrato ng dati nilang amo na pinagsisilbihan. Lumapit siya sa isang malaking flat screen TV at inihambing ang litrato ni Pablo kay CJ. Lahat ng nandoon ay napaawang ang labi at gulat na gulat. Impossible ba? Tanong nung isa pang kasambahay. Hindi kaya kamukha lang, pero sobrang kamukha ni Senyor. Anong itsura ng ina? Tumutok ulit sila sa TV. Halos ang apat kamukha ng Senyor, pero iyong isa, halos pinagbiyak na bunga na. Sa wedding ceremony, tutok na tutok ang matanda sa bride na ngayon ay nakatingin sa groom nitong si Jeremy. Don, iniharang niya ang kamay niya sa harapan. We're still not sure yet. Just wait for my signal, ang sabi ni Pablo Abalos Sr., habang nakatutok sa mukha ni Caroline. Anak ka ba ng anak ko iha? O nagkataon lang na kamukha mo ang anak ko? Mga salitang naglalaro sa isipan ng matanda. Nagsimula ang ceremonial rites at nanginginig ang mga kamay ni Caroline. Ramdam iyon ni Jeremy kaya pinipisil niya ang kamay ni Caroline. Kinakabahan ako Jeremy, bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya pero kasi sabi nila Ivy, mag-change venue lang at design ng gown eh. Bakit may paganito na? Natawa ang mga tao sa narinig galing sa kanya. Saka bakit tayo ikakasal? Hindi ba si Nathan at Duff ang ikakasal? It's prank Carol. Sigaw si Duff at natawa ulit ang mga tao. Bumaling si Caroline sa direksyon niya at sumimangot. So after all this time, lahat ng preparation for your wedding ay para pala sa wedding ko. Sigaw niya kasi malayo sa kanya si Duff. Tumungo ang mga kaibigan niya. Pati ang bridal shower. Para rin sa iyo yun. Walang kay Duff, pag-amin ni Ivy. At alam niyong lahat ito. Tumungo ulit sila. Gusto kong hilahin ang buhok niyong tatlo, pag-amin niya at natawa muli ang lahat sa turan niya. Peace you Carol, we love you. Kelsey na naiiyak habang natatawa kay Caroline. Tumingin si Caroline kay Jeremy na nakangiti sa kanila. Plano mo to. Kumaibot ang labi niya pataas pero kalaunan ay ngumiti rin. Medyo nakakainis ka Jeremy. Aniya at naluha. Tumingin si Jeremy sa pari dahil yamakap si Caroline sa kanya bigla para itago ang mukha niyang umiiyak.
Samat-saring reaksyon ang nakuha nila sa audience. Lahat ay naaaliw kakatingin sa bride. Mukhang nagulat nga siya ng husto, ang sabi ni Mateo kay Mathilda. Tumungo si Mathilda. Wala talaga siyang kahit ideya about dito, sabi pa ni Mathilda. Bigyan muna natin ng moment ang bride na mailabas niya ang lahat ng kagalakan niya sa kasal na ito bago tayo magpatuloy, ang sabi pa ng pari na nakangiti sa dalawa. Nakangiti naman si Jeremy habang tinatahan siya. I love you baby. I love you so much. Bulong ni Jeremy at patuloy na pinapatakan ng mababaw na halik sa balikat nito si Caroline. Ang saya ko Jeremy pero sa sobrang kasiyahan ko naiiyak ako kasi hindi ako prepared. Nagulat ako. I know. I want our wedding to be memorable like this. Tumingin si Caroline sa kanya, patuloy pa rin na umiiyak. Thank you, Jeremy. Thank you so much. Thank you for loving me. Thank you for fighting with me. Umiyak ulit siya kaya ang mga tao na malapit sa dalawa ay nag-iiyakan na rin. Thank you for everything. I love you so much. Jeremy, I love you. Sobra-sobra. Nagsimula na rin na umiyak si Jeremy habang nakatingin sa bride niya. Let's get Wednesday. Aya ni Jeremy at tumungo naman si Caroline. Hinawakan ni Jeremy ang kamay niya at humarap sila ngayon sa pari na sobra ang ngiti sa kanilang dalawa. Father, pasensya na po. Ready na po kami, sabi ni Caroline na ikinatawa ng pari. Ipinagpatuloy ng pari ang ceremonial na seremonya. At lahat ng mga tao na nasa loob ng cruise ship kasama ng mga nanunood sa live ay saksi sa pag-iisang dibdib ni Jeremy at Caroline. In their mind, wala nang maganda sa loob ng venue kundi ang bride lang na siyang kumikinang sa lahat. Nang magpalitan na ng vow ang dalawa, hindi lang sila ang excited marinig ang sasabihin ng isa't isa. Lahat ng tao na nakatutok sa kanila ay excited rin na marinig ang sasabihin nila. Anong sasabihin ko? Ang sabi ni Caroline. Hindi ako prepared, dagdag niya. Kahit yung mga gusto mo lang sabihin, sabi naman ng pari. Mama, you want help. Sigaw ni DJ kaya agad na natakpan ni attorney ang bibig ng apo niya. Natawa ang mga tao sa sinabi ni DJ. Kuya, let mama speak the things she wanted to say to papa, si CJ na nakasimangot kay DJ. Mama's boy talaga itong apat, sabi ni Ivy habang sinusulyapan ang mga lalaking Little Anderson. Parang hindi ka pa nasanay, si Kelsey na nakatingin din kina CJ. Kinuha ni Caroline ang microphone at humarap kay Jeremy. Hi my CJ, unang sinabi ni Caroline pero namula na si Jeremy ng husto. Your son looked so cute, bulong ni Alexis kay chairman na hindi na halos makapagsalita dahil emotional na rin sa nangyayari. The first time I saw you, nasabi ko talaga sa sarili ko na sobrang strict mo, intimidating, at masama ang ugali. Natawa ang lahat. I agree with you anak, sabi ng chairman kaya nakurot siya ni Alexis. Sinimangutan naman ni Jeremy ang dad niya. But sa mata mo pa lang, alam mo ba na nakuha mo ang attention ko dahil sa mga mata mo? Ngumuso si Jeremy. He didn't know that. Actually, wala talaga siyang alam how he looked at her before. Basta ang sigurado lang siya sarili niya, na kapag nasa paligid niya si Caroline, automatic na siyang nakatutok dito. My mama Chacha always reminded me na huwag ma-attach sa ibang tao, kaya buong buhay ko napakalayo ko sa ibang tao. Siguro ayaw lang ni mama ko na masaktan ako kasi mahal niya ako. Ayaw niyang masaktan ako gaya noong namatay si Tito Edgar, ang taong tinuring kong ama. Then I met you at nakilala pa kita ng lubusan. Nasabi ko noon sa sarili ko, ma, parang nagugustuhan ko na ang taong ito. Ayos lang po ba? Ayos lang ba na sumugal ako sa kanya? Tumulo ang luha ni Caroline, at habang nakikinig si Miranda sa sinasabi ng anak, umiiyak rin ito. She can see in her daughter's eyes the happiness habang kinukwento si Chacha. At some point, she's happy, but she cannot deny the fact na naiinggit siya. Hinawakan ni Caroline ang pisngi ni Jeremy. And alam mo ba, I always thank God because He gave my heart to someone like you. You didn't disappoint me. You didn't fail me. That's why after 7 years, ikaw pa rin at ikaw lang ang mamahalin ko, Jeremy. Tumingin si Caroline sa lahat ng tao. This is not scripted kasi hindi ko po ito napaghandaan. Pinunasan niya ang luha sa mata niya.
Alam niyo po ba, ang taong ito, ang isa sa may pinakamabuting puso sa sanlibutan. Alam niyo po ba, itong taong nasa tabi ko, isa po siya sa taong sobrang tapang na nakilala ko. Marami po siyang hirap na pinagdaanan pero nagawa pa rin niyang maging mabuti sa lahat. Nag-crack ang boses niya. Ngumiti si Caroline at humarap ulit kay Jeremy. Kaya gusto kong gamitin ang opportunity na ito para sabihin sa kanya na pinagmamalaki ko siya. Itataas ko po ang lalaking ito dahil tunay siyang mabuti. Gusto kong malaman niya na masaya ako at siya po ang papa ng quintuplet ko. Proud po akong sabihin na mahal ko po siya. Bumaba ang kamay ni Caroline sa kamay ni Jeremy. Hinawakan niya ito ng mabuti habang ang luha ay patuloy pa rin na umaagos mula sa mga mata. Carlos Jeremiah Anderson, ama ng mga anak ko, ang CJ ng buhay ko, sobrang salamat sa lahat. Mahal kita higit pa sa buhay ko Jeremy. Pinapangako ko sa iyo na magiging kaagapay mo ko sa lahat ng problema na haharapin natin. Hindi kita iiwan kailanman Jeremy. Binaba niya ang mic at sinabi ang salitang, I love you, sa walang boses na agad na nakuha ni Jeremy. Halos hindi na makahinga si Jeremy dahil sa sinabi ni Caroline. Ang mga tao na nakikinig sa kanila ay nagpapalakpakan na. They are happy. Lahat ng kaibigan ni Caroline ay nagsiiyakan na. Si Mathilda, ibinaon na niya ang mukha niya sa leeg ni Mateo. Sobra siyang natouch sa sinabi ni Caroline para kay Jeremy. She's so pure and kind, bulong ni Mathilda. Papa, why Mama is crying? Inosenteng tanong ni Riley. Mama is just happy son, sabi ni Mateo at hinalikan sa ulo si Mathilda. Napakagandang mensahe galing sa ating bride. Now let's hear from the groom, ang sabi naman ng pari. Ngayon, hinihintay ng lahat ang pagkakataon ni Jeremy para ipagtapat ang kanyang vow sa kanyang asawa. Natatawang pinunasan ni Caroline ang luha ni Jeremy. Stop crying my love, ang gwapo mo pa naman ngayon, sabi niya kahit siya rin naman ay balde-balde ang iyak ngayon. But you're crying too mama, si DJ na hindi na nakatimpi. Bibig naman niya ang tinakpan ni attorney. Natatawa ang lahat sa sinabi ng bata. Wag muna tayo maingay mga apo. It's mama and papa's wedding day, bawal sila istorbohin, ang bulong ni attorney. You need water, tanong ng pari kay Jeremy, umiling si Jeremy. Nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga habang nakatingin sa napakaganda niyang bride. Baby, isang salita pa lang ang binanggit niya pero grabing luha na naman ang bumuhos mula sa mga mata niya. Natawa ulit si Caroline at niyakap si Jeremy habang marahan na hinahaplos ang likuran nito. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Your son is so emotional, bulong ni Alexis kay chairman. At first time ko siyang makitang ganyan, tugon ng chairman. Hinawakan ni Jeremy ang kamay ni Caroline. He's trying his best to hold up his tears. Little did he know, maraming naantig habang pinapanood siya. Kitang-kita sa mga mata niya na hindi siya nagpepeke. Talagang masaya siya. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Between us, I am the prepared one but the moment I saw you in the entrance earlier, nakalimutan ko lahat ng gusto kong sabihin. Nakalimutan ko ang sinulat ko sa note. Natawa ang mga tao sa narinig nila kahit si Caroline at ang pari ay natawa rin. Nakatutok na lang ako kanina sa napakagandang babae na alam kong magiging asawa ko any minute by now. I still couldn't believe it na ang babaeng tinitignan ko lang noon, ay siya ng ina ng mga anak ko ngayon. At magiging asawa ko pa. Ano ba yan, ayaw matigil ng luha sa mga mata ko. Reklamo niya na kanina pa nagpupunas ng luha sa mga mata niya. Ngumiti si Caroline sa kanya. Memoryado ko na Memoryado ko na lahat ng sasabihin ko sa iyo dito sa kasal pero nablangko ako. Nakalimutan ko maliban sa katagang mahal kita. Ang sweet, napalakas ang sabi ni Ivy na narinig ng mga katabi niya. Ops, Ivy said at tinakpan ang labi. Natawa lang si Kelsey sa tabi kasama ni Rance. Darling, babe, my love, you're the only woman I asked from him. Sabi ko, sige na, ibigay niyo na sa akin ang babaeng ito at pinapangako ko po, aalagaan ko po siya ng mabuti. Pinapangako ko pong mamahalin ko siya ng mabuti. Naluha muli si Caroline. She didn't know this part that Jeremy asked her from God. Hindi ako perpektong tao at alam ko ang mga pagkukulang ko.
Broken ako noon pero inayos mo ako my love. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay at kaya ako nandito para mangako sa'yo. To Mama Cha-Cha, to your father and to your Tito Edgar, na hindi kita pababayaan kasama ng mga anak natin. I promise na kahit na anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Tumingin si Jeremy sa mga tao sa harapan. This beautiful bride beside was criticized because of me. This woman suffer a lot because of me. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin ako. I wanna take this chance to tell the world na niligtas ako ng babaeng ito. She's kind and has a purest heart na nakilala ko. Deserve niya ang mundo at mahal na mahal ko siya. Humarap siya kay Caroline. Ngumiti si Jeremy, ngiting puno ng katapatan at pagmamahal. Babe, thank you so much for coming into my life. Without you, feeling ko, walang direksyon ang buhay ko. Thank you for being my strength. Thank you for making me your baby kahit may mga babies na tayo. I really love you so much. Noon pa man hanggang ngayon, ikaw lang ang babaeng minahal ko. Ngumiti si Caroline sa kanya. Mama, Papa, I love you. Si AJ na sumabat kaya natawa ang dalawa. Sabay silang bumaling sa quintuplet. We love you, sabay na sabi ni Jeremy at Caroline. Nasuot na ng dalawa ang kanilang singsing then nagsalita muli ang pari. Before Jeremy kissed her, pinalapit muna ni Caroline ang quintuplet. Hinalikan nila ni Jeremy ang mga anak nila sa mga noo nito. At tuwang-tuwa ang reaksyon ng mga manunood nang makita nilang umiiyak ang mga bata. Papa, I'm happy, si Emmanuel na umiiyak. I'm happy because kasal na po kayo ni Mama. Mama doesn't need to work for us anymore. Sabi niya, lumuhad si Jeremy para yakapin ang anak niya. The whole crowd were quiet at nakikinig sila sa mga bata. Ako din Papa, I'm happy. To be honest, I always reminding myself na ang meron tayo ay temporary lang, si CJ nagsabi. Bakit mo naisip iyan anak? Si Caroline ang nagtanong. Because Papa has another family Mama. He was married with Tita Mathilda, that's why ayaw namin siya umalis noon papunta sa States, kasi baka hindi na siya babalik sa atin. Si DJ naman ang nagsabi. Nag-iyakan na ang lahat, si Jeremy naman ay hindi na magkanda-ugaga sinong yayakapin niya. DJ, CJ, EJ, what did Papa promise to you? That you'll never leave US again Papa, si DJ ang nagsalita. And right now, Papa is marrying Mama, dahil ayaw na niyang hindi kayo kasama lagi. Ikinasal kami ni Tita Mathilda dahil sa negosyo pero ngayon, hindi na kami kasal at magkaibigan lang kami. Talaga Papa, si AJ naman ang nagtanong. Nakangiting tumungo si Jeremy sa mga anak. Oo, Papa only loves you and your Mama and nothing more. Tumahan ang quintuplet sa pag-iyak. Yamakap ang mga bata kay Jeremy bago sila bumalik sa pwesto sa tabi ng lola nila. Tumingin ang dalawa sa pari at para sa huling bahagi ng seremonya ng kasal, sinabi ng pari kay Jeremy na halikan ang kanyang asawa. Napuno ng palakpakan ang buong venue at kahit yung mga nanunood ay pumalakpak rin para sa dalawang couple. As for Jeremy and Caroline, they couldn't help but to reminisce to those time na marami silang pinagdaanan and now sila pa rin ang nauwi sa kasalanan. Nakangiti si Caroline matapos pakawalan ni Jeremy ang labi niya. They have so much more to look forward to their future. And they are excited to the things awaits them. Congratulations! Ang sigaw ng lahat para kay Carlos Jeremiah Anderson at Caroline de la Vega Anderson. Yamakap naman si Miranda kay Marlon. Wala man siya sa mismong kasal ng anak, masaya siya para dito. Darating ang panahon na matatawag ka rin niyang mama. Tiwala lang, ang paulit-ulit na bulong ni Marlon sa kaibigan. Sana nga Marlon, sana nga. Sabi ni Miranda. Ang reception ay doon rin ginanap sa cruise ship. Since may plano pa silang magpakasal sa simbahan, yung lugar na napili nila during preparation will be the next venue. Si Kelsey bilang isang guro na nagtataglay ng mga kasanayan tulad ng komunikasyon ay nanguna sa pag-host ng kaganapan. Naging instant MC siya during reception. Ang media na naimbitahan noong kasal ay mga kaibigan ni Rance. Naging exclusive na ang event para sa mga personal na dumalo ng kasal. At para naman kay Pablo Sr. na dumalo sa event ay umalis kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sino siya?
Ang bulong ni Caroline sa asawa niyang si Jeremy habang nagsasayaw sila sa gitna. They were looking at Senior Pablo na paalis na. Dad's old companion, I guess. Jeremy answered unsure kung tama ba ang choice of words niya. Is he leaving? Malapit pa ba tayo sa port? No. Pinaandar ko na ang barko the moment you came. Paano siya aalis? I don't know, wife. Jeremy said and kissed his wife on her neck. Though he suspected na may yacht na pinasunod ang matanda sa kanila. Natatawa si Caroline sa kanya. It's good to say that you're my wife now, Jeremy whispered. At ang ganda naman pakinggan na asawa mo na ako. Hindi mapigilan ni Caroline ang ngiti niya habang sinasabi iyon kay Jeremy. Hi couple, picture muna kayo, sabi ni Ivy na may hawak na camera. Ngumiti si Caroline at naramdaman niya ang pagpulupot ng kamay ni Jeremy sa bewang niya. Sese, agad na siniko ni Duff si Ivy na ngayon ay may hawak na namang soy sauce. May mga bata nana, tumigil ka nga. Tumingin si Ivy sa paligid niya at nakita ang quintuplet at si Riley na nasa malapit lang nila. Tumingin si Ivy sa kaibigan niya para sana simengutan ito pero nakita niya ang hawak ni Duff. Nag-aadik ka bang buntis ka at laging toyo ang pinagdidiskitahan mo lately? Ngumuso si Duff. Masarap naman. Gusto mo? Kunawaring nagsusuka si Ivy at binalingan ang pinsan niyang si Nathan na lumapit kay Jeremy at Caroline para bumati. Nathan, kunin mo nga itong fiancé mong pati utak may toyo. Natatawa si Nathan na binalikan si Daphne at kinuha palayo kay Ivana. Ang harsh mo kay Daph, natatawang sabi ni Caroline. Ay hindi bes, kasi kung hindi ko pinalitan yung choices niya, hindi ganito kakule ang venue ngayon. Puro itim pinili niya remember. Natawa si Caroline at Jeremy sa sinabi ni Ivy. She remembered na pinalitan pala ni Ivy ang mga decorations na napili ni Daph noon. Oh sige na, you said you wanna take a picture on US. Si Jeremy. Marami na silang picture kanina pa but they are game sa lahat ng pakulo ng mga tao sa paligid nila. They are just happy at gusto nila mag-celebrate. Excuse me, si chairman ang nag-interrupt kaya tumingin sila sa dito. Can I have a dance with my daughter-in-law? Sumimangot si Jeremy dahil gusto niya ipagdamot ang asawa niya. Oo naman po chairman, sabi ni Caroline at lumayo kay Jeremy. Wife don't leave me, si Jeremy na sobrang owa. Yucks, gross. Ang sabi ni Jasper sa tabi kaya binalingan siya ni Jeremy. Akala ni Caroline may World War II sa dalawa pero nagkamali siya dahil sa sobrang kasiyahan ni Jeremy, inakbayan niya si Jas. Let's go man, hanapan kita ng para sayo. Teka na asawa ko, sa iba ka na, natawa ang lahat sa sinabi ni Jeremy na para naman talagang bata at sobrang saya. Get off of me, si Jas na hindi pinansin ni Jeremy. Hayes, nakakahiya, para ayaw kong aminin na anak ko iyan. Ang sabi ni chairman habang nakangiwi na nakatingin sa anak niyang sobrang saya. Pagpasensyahan niyo na po si Jeremy, chairman. Masaya lang po siguro talaga siya, sabi ni Caroline. Picture muna kayo Carol at ng chairman. Oo naman, masiglang sabi ng chairman na animoy hindi pa masakit ang balakang. 1, 2, 3 smile, si Ivy at sabay nang umiti ang dalawa. Commandant si Ivy kay Caroline para sabihing tapos na. Nang humarap si Caroline kay chairman, nakalahad na ang kamay nito sa kanya. Ipinatong ni Caroline ang kamay niya dito at nagsayaw sila sa gitna. Look at you, napakaganda, namula at ngumiti si Caroline. Salamat po chairman. Ngumuso ang chairman. Please don't call me chairman. Dad na lang din dahil mag-asawa na kayo ng anak ko. Nahihiya pero natutuwa si Caroline. Sige po, yumuko siya kasi naiiyak na naman siya. Why are you crying iha? Ayaw mo ba? Umiling si Caroline. Hindi po, sabi ni Caroline. Gusto ko po, masaya lang po ako. Masaya na ako natanggap niyo na po ako kay Jeremy noong nagkabalikan kami. Pero mas lalo po akong masaya ngayon na tanggap niyo na ako bilang kapamilya po ninyo. Lihim na natuwa ang chairman. Ang bait-bait mong bata. Nahihiya nga ako sa iyo dahil isa ako sa mga nagpapahirap sa inyo ng anak ko noon. Umiling si Caroline. Kalimutan na po natin iyon chairman, ay dad. Natawa silang dalawa. Ang mahalaga po ay ayos na po tayo lahat ngayon. Hayes, after all these years, ngayon ko lang nakita ang anak ko na ganoon kasaya.
sabi ni Chairman kaya napatingin sila sa direksyon ni Jeremy na sumasayaw kasama ni Rance at Nathan habang si Jasper ay nasa gitna nilang tatlo at hindi na maipinta ang mukha. At mukhang nagbabalik, bata po siya dad, natatawang sabi niya sa father-in-law niya. Lumapit si Caroline kina Jeremy na mukha nang walang pakialam sa mundo at sobrang saya. Mateo, man, come here, sabi ni Nathan. Napatingin ang lahat kay Mateo na nasa tabi ni Mathilda at nakaakbay. Agad na umiling si Mateo, walang plano na ibaba ang sarili. Hindi alam ni Caroline kung lasing ba ang asawa niya o sadyang sobrang saya lang dahil nagsama pa sila ni Nathan at hinigit si Mateo palayo kay Mathilda. Go love! Sigaw ni Mathilda, walang pakialam kung ang ibang tao ay nakatingin na sa kanya. Nilang si Caroline at natawa na lang dahil sobrang genuine ang kasiyahan ni Mathilda habang nakatingin kay Mateo na namumula at napipilitang sumayaw sa gitna, habang iniikutan si Jasper na mukhang nawawala at hindi malaman kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Natatawa ang lahat habang nakatingin sa mga gurang na nagfi-feeling bata. Lumapit si Mathilda kay Caroline habang natatawa pa rin sa ginagawa ng 5 lalaki sa gitna. Parang hindi respetadong tao itong mga ito sabi ni Mathilda nang makalapit siya kay Caroline. Sinabi mo pa, sabi ni Caroline. Picture tayo, sabi ni Mathilda at hinigit si Caroline palayo sa gitna para hanapin si Ivana na may hawak na camera. Tara, excited rin si Caroline at hawak kamay pa silang dalawa na naglalakad, habang nagtatawanan sa mga partner nila na nagkakalat na sa gitna. Nang makita ng ilang tao na magkasama ang dalawa, palihim silang kinuha na ng litrato ng mga ito dahil malaking scoop sila. The ex-wife and current wife na parang mag-beef, kaya mabilis kumalat sa social media ang litrato ng dalawa na agad naman binaha ng samat-saring komento mula sa mga tao. Ivy, tawag ni Caroline sa kaibigan. Tumingin si Ivana sa kanila. Pa-picture kami, sabi nito. Sige, I won't miss this chance. Dapat may picture tayo, sabi ni Mathilda kay Caroline. Alam mo ba, ubos na ang lacy panties mo. Natatawang sabi ni Caroline nang maalala na sinira ni Jeremy lahat. Ngumuso si Mathilda, mukhang gigil na gigil si Jeremy sa yuwa. Natawa ang dalawa. Si Ivy na nakatitig sa dalawa agad na kumunat ang noo. You can pass as sisters. Pareho kayo ng mata at pati ng ilong, nakangiting sabi ni Ivy. Halos magkamukha nga kayo, dagdag nito. Nagkatinginan si Caroline at Mathilda at sabay na natawa. Little did they know, ang litrato nila na kumalat sa social media ay pinagpiestahan ng mga tao. Why? Because like Ivy, napansin din ng mga tao ang pagkakamukha ng dalawa.